Minsan, sakit na ating paglalakbay sa buhay, madalas nating kinakalimutan na ang ating katawan ay tulad din ng isang lumang bahay na nangangailangan ng regular na pagtingin at pag-aayos. Di ba't nakakapangamba isipin na minsan ang mga maliliit na pagbabago o kakaibang pakiramdam na ating nararanasan ay hindi lang pala simpleng sintomas ng pagtanda, kundi mga babala na kailangan nating seryosohin. Gaano na nga ba katagal na nating binabalewala ang mga bulong ng ating katawan? Iniisip na, ay, matanda na kasi ako, o normal lang yan. Ang sakit lang isipin ng pagiging abala sa pang-araw-araw na gawain o di kaya'y ang pagiging sanay sa mga kirot at discomfort ay maaaring magdulot ng mas malalaking problema sa hinaharap. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior citizens, ang nagkakamali sa pagpapalagay na ang lahat ng pagbabago sa katawan ay normal lamang dahil sa edad. Pero may mga pagkakataong ang mga senyalis na ito ay mahalagang paalala mula sa ating sariling katawan na may mas malalim na problema. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 hindi inaasahang senyalis ng katawan na ayon sa mga doktor ay hindi dapat balewalain ng ating mga nakatatanda. Ang pagkilala sa mga senyalis na ito ay hindi para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng kaalaman at kapangyarihan na kumilos ng maaga. Manatili hanggang sa uling bahagi ng video dahil mayroong isang bagay na naghihintay para sa inyo na maaring magpabago ng inyong pananaw sa kalusugan magpakailanman. Kaya naman simulan na natin at alamin ang mga importanteng senyales na ito. Ang una't marahil isa sa pinakamadaling mapansin pero madalas na binabaliwala ay ang biglaang pagbaba ng timbang na walang malinaw na dahilan. Isipin mo, dati-rate hirap kang magpapayat kahit anong diet ang gawin mo. Pero ngayon, bigla kang numipis at parang di mo na kailangan ang dating sukat ng iyong mga damit. Hindi ito yung pagpayat dahil sa sadyang pagdidieta, pag-eehersisyo o pagbabago sa lifestyle. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagbaba ng timbang na higit sa 5 hanggang 10% ng iyong kabuuang timbang sa loob lamang ng 6 hanggang 12 buwan nang walang sinadyang pagbabago sa iyong mga nakagawian. Kung ang iyong timbang ay 60 kilo at bumaba ka ng 3 hanggang 6 na kilo sa loob ng ilang buwan na hindi mo naman sinasadya, ito ay sampulang bandila na dapat pagtuunan ng pansin. Nga ba, ito nakakabahala. Maraming posibleng dahilan at ang ilan sa mga ito ay seryoso. Maaring sinyales ito ng mga issue sa thyroid gland tulad ng hyperthyroidism kung saan sobrang aktibo ang thyroid at napakabilis ng metabolism ng katawan. Pwede rin itong indikasyon ng diabetes lalo na kung may kasamang matinding pagkauhaw at madalas na pag-ihi. Higit sa lahat, ang biglaang pagbaba ng timbang ay isa sa mga posibleng maagang senyales ng ilang uri ng kanser. Hindi ito para takutin kayo, kundi para maging alerto tayo. Ito rin ay maaring dulot ng gastrointestinal problems na nakakaapekto sa abilidad ng katawan na sumipsip ng nutrients mula sa pagkain o maging simpleng depresyon na nakakaapekto sa gana kumain. Kung maranasan mo ito, ang pinakamainam na gawin ay kumonsulta agad sa doktor. Huwag mag-atubili. Hahalagang maibigay mo sa doktor ang detalyadong impormasyon tungkol sa iyong pagbaba ng timbang. Kailan nagsimula, gaano kabilis, at kung may kasama bang ibang sintomas tulad ng pagbabago sa ganang kumain, lagnat, o pagkapagod. Hindi malulutas ang problema sa pagpapalagay lamang na wala lang yan o tanda na ako. Tandaan, ang maagang pagtuklas ay susi sa mabisang paggamot. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang senyals. Ang matinding pagod na hindi nawawala kahit gaano pa katagal kang magpahinga. Marahil ay naisip mo, ay lagi naman akong pagod. Normal yan sa edad ko. Ngunit may malaking pagkakaiba ang normal na pagod mula sa paggawa ng mga gawaing bahay o pag-aalaga ng mga apo sa pagkapagod na ating pinag-uusapan. Ang senyals na ito ay isang pakiramdam ng labis na pagkahapo na para bang ginawa mo ang lahat ng trabaho sa mundo at kahit ilang oras ka pang matulog o magpahinga, pagising mo ay parang mas pagod ka pa sa dati. Hindi ito yung pagod na nawawala pagkatapos ng maikling pahinga o tulog.
Ito ay pagod na tumatagal at nakakaapekto sa iyong kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain na dati mong madaling nagagawa. Bakit ito kailangan pagtuunan ng pansin? Ang matinding pagkapagod na ito ay maaring sinyals ng iba't ibang kondisyon ng kalusugan. Maaring may problema sa puso tulad ng congestive heart failure, kung saan hindi na masyadong epektibo ang puso sa pagbomba ng dugo kaya't kulang ang oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pwede rin itong indikasyon ng anemia, isang kondisyon kung saan kulang ang malusog na red blood cells na nagdadala ng oxygen sa mga tissue ng katawan. Ang mga problema sa thyroid tulad ng hypothyroidism kung saan hindi sapat ang produksyon ng thyroid hormone ay maaari din magdulot ng matinding pagkapagod. Maging ang sleep apnea kung saan paulit-ulit na humihinto ang paghinga habang natutulog ay nagiging sanhi ng hindi sapat na pahinga kahit gaano pa katagal matulog. Kung nararanasan mo ang ganitong klaseng pagkapagod, importante na kausapin mo ang iyong doktor. Maaring kailangan mo ng blood test upang suriin ang iyong blood count, thyroid function at iba pang markers. Huwag baliwalain ang pagod na ito. Ito ay maaring babala na kailangan ng iyong katawan ng agarang atensyon at tulong. Tandaan, ang pagod na ito ay hindi normal na bahagi ng pagtanda kung ito ay matindi at patuloy. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng iyong pagod ay unang hakbang sa pagbalik ng iyong sigla at enerhiya. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat kalimutan. Kaya naman, handa na ba kayo para sa susunod na 2 senyales? Ngayong napag-usapan na natin ang biglaang pagbaba ng timbang at ang matinding pagod. Dumako naman tayo sa pangatlong senyales na madalas ding binabaliwala ng marami. Ang patuloy na pagbabago sa iyong bowel habits o ang pagkakaroon ng matagal ng problema sa pagtunaw. Alam ko, hindi ito ang pinakapaborito nating pag-usapan pero napakahalaga nito sa ating kalusugan. Pinag-uusapan natin dito ang mga bagay tulad ng biglaan at matagalang pagtatae o pagtitibi na hindi nawawala. Pagdudugo sa dumi, matinding pananakit ng tiyan na hindi maipaliwanag o pakiramdam na hindi kumpleto ang pagdumi. Hindi ito yung minsan-minsan lang na discomfort dahil sa kinain mo, kundi isang patuloy na pattern na naiba sa nakasanayan mo. Halimbawa, kung dati ay regular ang iyong pagdumi tapos ngayon ay biglang naging palagi kang tinatae o tinitibi sa loob ng ilang linggo o buwan. Bakit ito kailangan pagtuunan ng pansin? Ang mga pagbabagong ito ay maaaring senyales ng iba't ibang kondisyon mula sa medyo hindi gaanong seryoso tulad ng irritable bowel syndrome o diverticulitis hanggang sa mas malalang karamdaman tulad ng inflammatory bowel disease tulad ng Crohn's disease o ulcerative colitis at sa kasamaang palad maging colorectal cancer. Ang pagdugo sa dumi, lalo na kung ito ay maitim o parang alkitran, ay isang senyales na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Mahalaga na huwag mong i-self-diagnose ang iyong sarili o maghintay na lang na mawala ito. Ang pinakamabuting gawin ay kumonsulta agad sa isang gastroenterologist o isang doktor na dalubhasa sa digestive system. Kailangang ipaliwanag mo ng detalyado ang mga pagbabagong nararanasan mo. Maaring irekomenda ng doktor ang mga pagsusuri tulad ng stool test o colonoscopy upang matukoy ang pinagmulan ng problema. Tandaan, mas maaga mong malalaman ang sanhi, mas malaki ang tsansa na magamot ito ng epektibo. Pang-apat na sinyalis ay tungkol sa ating paghinga at dibdib. Ang biglaan o lumalalang hirap sa paghinga at pananakit ng dibdib. Ito ay isa sa mga sinyalis na hindi dapat baliwalain. Isipin mo, dati ay kaya mong umakyat ng hagdan ng walang paghingal. Pero ngayon, kahit simpleng paglakad lang sa sala ay nauubusan ka na ng hangin. O di kaya ay may nararamdaman kang di pangkaraniwang pananakit ng dibdib. Pakiramdam na parang may pumipiga sa iyong puso, lalo na kapag nag-ehersisyo ka o kapag stressed ka. Maaaring kumalat ang sakit na ito sa braso, leeg, likod o panga. Bakit ito napakadelikado? Ang mga sintomas na ito ay maaaring indikasyon ng seryosong problema sa puso tulad ng anghina,
pananakit ng dibdib dahil sa kulang na daloy ng dugo sa puso, heart attack o heart failure. Bukod sa puso, maaari rin itong senyales ng mga problema sa baga tulad ng COPD, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia o pulmonary embolism, pamumuo ng dugo sa baga na isang emergency. Kung maranasan mo ang ganitong mga sintomas, kahit gaano pa ito kaliit o kung sa tingin mo ay hindi naman masyado, huwag na huwag kang mag-atubili. Hindi ito dapat hintayin. Kailangan mong humingi na agarahang medical na attention, tumawag sa emergency services o magpatid agad sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat minuto ay mahalaga sa mga sitwasyong ito. Ang maagang interbensyon ay maaaring makapigil sa mas malaking pinsala o makapagligtas ng buhay. Huwag isipin na pangkalahatan lang o stress lang to. Ang iyong buhay ay nakasalalay sa pagkilala at mabilis na pagtugon sa mga senyales na ito. At ngayon, dumako tayo sa panghuling senyales na marami rin sa atin ang nagkakamali na itinuturing na normal na bahagi ng pagtanda lamang. Ang biglaan o malaking pagbabago sa kognitibong kakayahan. Hindi ito yung simpleng pagkalimot kung nasaan mo nilagay ang iyong susi o kung ano ang pangalan ng dating kapitbahay. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang malalim na pagbabago sa iyong memorya, kakayahang mag-isip, kakayahang gumawa ng mga desisyon, o ang pagkalito sa mga pamilyar na lugar at tao. Halimbawa, dati ay malinaw kang nakapagpaplano ng iyong araw, pero ngayon ay nahihirapan kang mag-organisa ng simpleng gawain. O di kaya, bigla kang nalilito sa mga pangalan ng iyong mga mahal sa buhay, o di mo na makilala ang bahagi ng sarili mong bahay. Bakit ito lubhang nakakabahala? Ang mga pagbabagong ito ay maaring senyales ng iba't ibang kondisyon, kabilang ang Alzheimer's disease at iba pang uri ng demensya na patuloy na lumalala sa paglipas ng panahon. Maaring itong indikasyon ng stroke, Parkinson's disease, o maging mas simpleng mga sanhi na may agarang lunas tulad ng dehydration, impeksyon sa urinary tract, UTI o side effects ng mga gamot. Maaring ito rin ay senyales ng brain tumor sa mas malala. Ang importante ay hindi ito balewalain o ipagwalang bahala na tanda na talaga. Ang maagang pagsusuri ay mahalaga. Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay nakakaranas ng ganitong mga pagbabago, kumonsulta agad sa isang neurologist o isang doktor na dalubhasa sa utak at nervous system. Ang doktor ay gagawa ng komprehensibong pagsusuri, magtatanong tungkol sa iyong medical history, mga gamot na iniinom, at posibleng mag-order ng mga imaging test tulad ng MRI ng utak. Tandaan, ang ilan sa mga sanhi ng pagkalito o pagkawala ng memorya ay maaring gamutin, lalo na kung maagang matukoy. Kaya huwag mag-atubili na humingi ng tulong. Ang iyong kalinawan ng isip ay napakahalaga. Hindi ito para lamang sa iyo, kundi para na rin sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Nakikita niyo na kung gaano kahalaga ang bawat senyales na ibinabahagi ng ating katawan, di ba? Nagsimula tayo sa pag-uusap tungkol sa biglaang pagbaba ng timbang na walang malinaw na dahilan na maaring babala ng mga seryosong kondisyon. Sinunatin ito ng pagtalakay sa matinding pagod na hindi nawawala kahit gaano pa karami ang tulog o pahinga mo, isang pagod na hindi normal at nangangailangan ng masusing pagsusuri. Hindi rin natin pwedeng balewalain ang mga pagbabago sa ating pagdumi at pagtunaw, ang mga senyales na maaaring nagpapahiwatig ng mga issue sa ating bituka na kailangan ng agarang atensyon. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, ang pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga na dapat agad na i-report sa doktor dahil ito ay maaaring emergency. Panghuli, tinalakay natin ang mga biglaang pagbabago sa ating pag-iisip at memorya na hindi lamang bahagi ng pagtanda kundi maaaring senyales ng iba't ibang kondisyon na may lunas kung maaga nating matutuklasan. Panghuli, ang pagkilala sa mga senyales na ito ay hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan at kaalaman. Hindi ito tungkol sa paghihintay ng malalang sakit, kundi sa pagiging proaktibo sa pag-aalaga sa sarili.
Tulad ng isang magsasaka na maagang kinikilala ang mga senyales ng sakit sa kanyang pananim upang hindi lumala, tayo rin ay dapat matutong makinig sa ating katawan. Ang bawat kirot, bawat kakaibang pakiramdam ay isang mensahe mula sa ating katawan. Ang pagbaliwala dito ay parang pagpipikit ng mata sa isang mahalagang babala. Sa ating edad, bawat araw ay mahalaga. Bawat sandali ay dapat nating ipagpasalamat at ipagdiwang. Hindi natin dapat hayaan na ang takot o pagwawalang bahala ang magdikta kung paano natin haharapin ang ating kalusugan. Isipin mo ang pagkuha ng tamang impormasyon at ang paggawa ng simpleng hakbang na kumonsulta sa doktor. Sa lalong madaling panahon ay maaaring magpabago ng takbo ng iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol sa pagpapabuti ng kalidad ng iyong buhay. Ang pagkakaroon ng lakas na maglaro kasama ang iyong mga apo, ang kakayahang gumawa ng mga bagay na gusto mo, ang kalayaan na mamuhay ng walang labis na pasanin ng karamdaman. Lahat ng ito ay nakasalalay sa kung paano natin pinapakinggan at pinapahalagahan ang ating katawan ngayon. Kaya ang paalala ko sa inyo, tandaan, ang maliliit na pagbabago ay maaaring madulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kaligayahan. Huwag kailanman mag-alinlangan na humingi ng profesional na payo medical, ang inyong doktor, ang pinakamabuting mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa inyong kalusugan. Sila ang makapagbibigay ng tamang pagsusuri at tamang plano ng paggamot. At ito na ang bagay na tiyak na magugulat kayo. Bukod sa mga pisika na senyales na tinalakay natin, ang pinakamahalagang senyales na kailangan natin bantayan ay ang ating pananaw sa buhay. Kung patuloy tayong nabubuhay sa takot, pagkabahala o pagtanggi sa mga pagbabagong nangyari sa ating katawan, mas mahihirapan tayong kumilos at mas magiging mabigat ang bawat araw. Ang totoong babala ay hindi lamang ang mga pisika na sintomas, kundi ang kawalan ng pag-asa o ang pagtanggi na harapin ang mga ito. Ang pagiging positibo, ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at ang pagmamahal sa sarili at sa buhay ay mga senyales din na nagpapakita ng malusob na pag-iisip. Ang kaalaman ay kapangyarihan, pero ang kapangyarihan ay nasa paggamit mo nito. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga senyales na ito ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang paggamit ng kaalamang iyon upang kumilos at protektahan ang iyong kalusugan. Presa ito. Ikaw mismo ang may pinakamaking kapangyarihan na baguhin ang takbo ng iyong kalusugan. Ang mga senyalis na ito ay hindi huling hantungan. Ang mga ito ay mga paalala na meron kang kontrol sa iyong susunod na hakbang. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang baguhin ang kwento ng ating kalusugan. Basta't handa tayong makinig, kumilos at magtiwala sa proseso. Lubos akong umaasa na nakatulong kang videong ito sa inyo. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan o saloobin tungkol sa mga tinalakay natin. Mayroon ba kayong mga senyales na napansin sa inyong sarili o sa inyong mga mahal sa buhay na gusto ninyong ibahagi? Ibahagi lang ang inyong mga komento sa ibaba at sisikapin kong sagutin ang bawat isa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, at nakita ninyong mahalaga ang mga impormasyong ibinahagi, paki-like naman po at paki-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na nilalaman na tiyak na makakatulong sa inyong kalusugan at kapakanan, lalo na sa ating mga seniors. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa aming misyon na magbigay ng kaalaman at inspirasyon. Tandaan, hindi pa tapos ang laban. Ang buhay ay isang regalo at bawat araw ay isang pagkakataon upang mamuhay ng buong sigla at saya. Patuloy tayong lumaban, patuloy tayong matuto at patuloy tayong mamuhay ng pinakamagandang buhay sa bawat edad. Mag-ingat po kayo palagi at naway pagpalain tayo ng puong may kapal.